Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ito yung ritual na ibabahagi ko sa inyo. Ito ba yung tipong iniwan kayo ng ex nyo or nagkawalaan kayo ngunit mahal mo pa rin siya or gusto mo siyang bumalik sa'yo kahit friend na lang or talagang gusto mo pang bumalik? Ito ang mabisang gawin upang maalalang bumalik ang iyong ex sa'yo upang kausapin kang muli. But before that, disclaimer tayo doon sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga usapin. Malaya po ang bawat isa sa atin na makapamili ng mga videos or kwento na ating susubaybayan or paniwalaan. Ito ay doon po lamang sa mga bukas ang isipan sa ganitong mga pamamaraan. So, I hope na naintindihan nyo. And wala namang pilitan. May kanya-kanya pa rin tayong mga paniniwala, ika nga. So, wag na natin patagalin. Gusto nyo bang ang inyong mga ex na mahal nyo pa rin, hindi nyo makalimot-limutan, ay gusto nyong bumalik sa inyo or tawagan ka or kausapin ka? Kung yes, ito ang aking ibabahagi sa inyo. Gusto ko lang pong hilingin sa inyo na kung kayo ay gagawa po nito, ay ihanda nyo ang inyong mga sarili. Kailangan ay 100% po na ang paniniwala nyo ay nandito at gawin nyo yung talagang nakaredy na wala kayong iba't ibang iniisip na maging balakid sa inyong mga hihilingin. Kailangan nakaredy talaga ang mind mo. Kung may problema ay isang tabi muna at ang paggawa ng ritual ay kailangan po ay pagkatapos ay wag natin hintayin at abangan at isipin na lang lagi. Hayaan po natin yung kusang dumating. Kasi habang iniisip nyo ng iniisip, nakaabang kayo, hindi na nagpapangsyon ang ating sarili, doon na lang tayo nakapokus, lalo pong wala. Kailangan po ay maghintay tayo katulad ng ginawa ko. Yun yung first video ko na ginawa, I think 3 months ago. Sa sarili ko pong sitwasyon yan, doon yan nakasalalay, kaya ko ginawa yan. Yung video na yan. Hindi po ako nagsawang gumawa ng mag-ritual. Inabot ako ng 6 months bago ko naayos ang aking first family kasi balo ako. So, naayos ang lahat at naging smooth hanggang sa nawala ang aking asawa. Kasi naman is malaki ang tanda sa akin, 22 years. So siguro sa katandaan na din. And sobrang bait na for the second time na naayos ko yun for ritual din. So, ibinabahagi ko yan sa inyo upang yun din ang gawin nyo. Patient talaga ako. Paulit-ulit kong ginawa yung isang ritual lang na pinili ko. And doon yan sa probinsya namin, lumapit ako dahil hindi ko pa naman alam ang YouTube noon. So, sa isang nagre-ritual din ako lumapit. And ayun nga, naayos ko yung pamilya ko and nagsama kami ng matagal, almost 22 years. And then, malaki nga ang tanda sa akin ng first husband ko kasi balo nga ako. So, wag na natin patagalin and I hope yun din ang gawin nyo. Patient talaga and isa-isip yung gagawin. Kung may problema, alisin mo na. And pagpasensyahan nyo ako kung mabagal ako magsalita. Kahit anong gawin ko, yan po talaga ako magsalita. Kaya so wag natin patagalin. Ano ba ang ating mga gagamitin dito sa upang maalalang bumalik ang ating mga ex na mahal pa rin natin, or ex-boyfriend man yan, ex-husband, wife, live-in partner, ay pwede po ito, itong ritual na ito. Mabisang gawin upang maalalang bumalik
ng ating ex sa atin and makapag-usap kayo ng maayos for the second time para maayos ang pagsasama. So ano-ano ba ang ating gagamitin? Kailangan natin ng kandila. Mamimili kayo kung alin dito sa dalawa. Pwede po, kung gusto nyo puti, ay puti ang gamitin nyo. Kung gusto nyo pula, ay pula. Kung ano po ang available sa dalawa na to, yun ang gamitin nyo. And habang ginagawa nyo ang ritual na ito, ay sindihan nyo po sa harapan nyo ang kandila habang ginagawa ang ritual. And hilingin ko sa inyo na kumuha kayo ng isang papel, kahit ano pong kulay ay pwede. Kahit ano pong kulay, walang line or may line ay pwede po yan. And ito naman ay makukuha lang natin sa kusina. Hindi lang po ito sa pagluluto ginagamit. Ito ay karamihan ay ginagamit pampaswerte and pang-ayos ng ating mga problema, family, and money matters. Ito po ang kadalasang ginagamit. So, of course, may panulat tayo. Kahit ano naman ang pwedeng tumalab dito ay pwedeng gamitin. Kahit ano pong panulat, basta tumalab dito sa laurel ay pwede po. So, ano po ang una nating gagawin? Hilingin ko na ang inyong sarili ay nakahanda po dito, parang hilingin ko rin yung inyong paniniwala din, kaakibat ng ating paniniwala sa ating mahal na Panginoon. Ito ay gagabayan ng ating mahal na Panginoon na ang ating mga kahilingan ay maging totoo at magkatotoo sa lalong madaling panahon po. Gawin po natin ito ng tama at positibo lang po. Wag po natin itong gagawin sa mga negatibong mga pamamaraan, kundi puro positive lang po. Maayos, mabuo, makapag-usap ng maigi para ang samahan ay smooth po. Hindi para sa mga kung ano pa mang negatibo na iisipin ng iba. So ano po ang ating gagawin dito? Of course, isulat nyo ang pangalan niya. Dito nyo sa gitna isulat. Kung alam nyo lahat, pati middle name, ay isulat nyo yung initial. Pangalan, yung middle name, at yung surname niya. And ilagay nyo yung kanyang birthday dito sa baba. Sa gitna nyo isulat isang beses nyo lang isusulat. And yung pangalan at ang kanyang birthday. And sa laurel naman, isulat mo ang pangalan yung dalawa. Isulat nyo ang pangalan yung dalawa at sa kabila ay isulat mo kung kailan mo ito ginawa. So ano ba ang ating gagawin dyan? Pagkasulat mo nito ay ilagay mo sa tiklopin mo ng ganito. Depende sa inyo kung ilang tiklop ang gagawin nyo. Pwede naman po. And pagkatiklop ay ilalagay nyo dito yung dahon ng laurel. Iipit nyo lang po yan and nakasindi ang kandila habang ginagawa nyo ito. And halimbawa nandyan ang kandila sa harapan, nakasindi. And pwede nyo siyang hawakan na ganyan. Ilagay nyo dito sa inyong dibdib. And pwede naman na ganyan, parang nagdadasal kayo. And mas komportable siguro yung ganito. Ano man ang gawin nyo, katulad nito sa akin, mas komportable ako nito. Nakaano lang ako sa simento. Mas komportable po akong gawin ito na nakaano ako sa simento. So, una ay hilingin ko sa inyo na magdasal kayo. Ano mang reliyon ang meron kayo ay pwede po kung ano yung dasal nyo. Kung ano yung dasal na alam nyo at kung anong dasal na komportable kayo, ay magdasal po kayo ng taimtim na yung inyong mga kahilingan ay mabuo, matupad kaagad, and maayos ang lahat. And bumalik yung ating ex na mahal pa rin natin, or ating ex-husband, boyfriend, girlfriend, live-in, yung mga ganon. Sa boy to boy ay pwede, babae sa babae ay pwede. So taimtim po, kahit ipikit nyo po ang inyong mata habang nagdadasal kayo, and after nung inyong dasal, mas sana kumplituhin nyo yung Our Father and Hail Mary and Glory Be kung alam ninyo, or Ama Namin. Ayun, mas maganda po kung kumpleto at taimtim nyo po yung dadasalin. And
Isunod nyo ang kanyang pangalan. Sa unang araw, isang beses. Sa pangalawang araw, 2 beses nyo banggitin ang pangalan. And hanggang sa pampitong araw, kung anong pang ilang araw na, ganun din ang pagbanggit ng pangalan. Kung pang-4 na araw na, 4 na araw mo din babanggitin. Hanggang sa pampitong araw. Puro ganito lang po. Every day na matatapos nyong gawin ay ilagay nyo po muna sa plastic. Ilagay nyo sa plastic or kahit may garapon po kayo, kahit ilagay nyo dyan, isama nyo yung kandila at ito na naman uli ang inyong gagamitin sa the next day. And pagkasunod na araw, tatanggalin nyo uli ito dito sa garapon or sa plastic kung sa plastic nyo nilagay. And ganun po uli ang inyong gagawin. And magdasal, yung pangalan niya banggitin and yung inyong mga hiling. And after 7 days, ano ang ating gagawin dito? Ito ay pwede nyong itago sa ilalim ng mga damitan nyo na hindi na nagagamit or matagal nyo bagong magamit. Doon nyo iipit or iipit nyo sa isang libro or sa book, yung ano bang tawag dito, yung Bible, doon lang, hayaan nyo na lang doon na nandoon ito. For 7 days yan na natapos nyo. And anong araw ba natin ito gagawin? Pwede ito ng Martes and Biyernes. And kung mahihintay nyo yung kabilugan ng buwan, ay mas maganda din po. Martes, halimbawa, sinimulan nyo ng Martes, ay ituloy-tuloy nyo na yan. Martes, Merkules, hanggang makapitong araw po kayo. And sana ay matupad ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan po ng aking prayers din ay hiling ko na mas maaga ang katuparan ng inyong mga kahilingan. So ayan, I hope na masundan nyo. Kung hindi naman, please panoorin nyo pong muli para maintindihan nyo talaga ng maigi. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin and sumusubaybay. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa mga susunod kong ritual na ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po sa lahat and mabuhay!